Saan ka galing? Kunot noong tanong ni Jasper sa akin. Nagkape lang. Sagot ko tagad na umikot sa likuran. Naisip ko pa rin si Edward. Napapraning na naman ako. Baka mamaya normal na tingin lamang at nilalagyan ko lamang ng kahulugan. Inintay ko makapasok si Jasper sa harapan. Di siya kumilos kaagad kaya't nagtataka ko siyang tinignan. Hindi pa ba tayo aalis? Nagtataka kong tanong sa kanya. Sinong kasama mo sa loob ng cafe kanina? Bagong kaibigan lang. Sagot ko ngunit kagad kong binaling sa kabila ang paningin ko. Ba't di ka makatingin sa akin? Bakit? Anong koneksyon ng tingin? Medyo naiinis na rin ako sa kanya. Why are you talking to me like that? Ang kulit-kulit mo na kasi. Naiinis na sabi ko. Bigla siyang tumahimik. Wala na rin akong imek dito sa likuran. Naramdaman ko na lang pinaandar niya na ang sasakyan paalis. Nakamaba na hindi ko na siya hinintay na pagbuksan pa ako. Ako na nagkusang magbukas ng pinto at nagdidire-diretso sa loob ng bahay. What are you doing? Kunot noong tanong na Jasper na hindi ko na inabala pang sagutin. Bahala siya sa buhay niya. Woman, I'm still talking to you. Di ko pa rin siya pinansin kahit sinundan niya ako sa loob. Dumiretso ako sa kwarto ko para magpalit ng damit. Di ko alam kung ba't kinakabahan akong makita ko ni Jasper na may kasamang iba. Dahil siguro ayoko nang umabot pa kay Mr. Cheng ang impormasyong yon. Ayoko na may maisip siyang di maganda sa akin. Napabuga ako ng hangin nang wala sa oras. Pero kasi kanina pa to sa Jasper eh. Laging may napupuna sa gagawin ko. Dapat lahat nasasagot ko. Di ko naman sa asawa. Naiintindihan ko naman, kailangan niya mag-report sa amo niya ng mga pangyayari pero yung paraan ng pagtatanong niya nakakainis. Pero paano pala ginawa niya lang yon? Para hindi siya mawalan ng trabaho. I should say sorry to him at least. Kahit sang anggulo tingnan, di tamang pakikitungo ko sa kanya. Lumabas ako ng kwarto pagkatapos ko magpalit. Kumunot ang noo ko nang di ko siya makita sa sala o kahit sa kusina. Lumapit si Opel sa akin. Yumuko ako para haplusin ko ang ulo niya. Unti-unti na naman akong kinakain ng kaba. Iniwan ba niya ako dito? Nainis ba siya sa akin? Jasper! Tawag ko ngunit walang sumasagot. Napahawak ako sa upuan para sa suporta dahil pakiramdam ko anytime mawawalan na ako ng lakas. Biglang sumagi sa isipan ko ang nangyari ng gabing yon. Opel? Masayang nakaupo si Lucita, dala ang relo niyang binili ng itay niya para sa kanya. 7:00 na ng gabi, nagbabadyang malakas na ulan. Nasa labas siya ng bahay nila na malapit lamang sa kalsada. Naghihintay siya sa pagdating ng kanyang itay habang nasa loob ng bahay niya ang kanyang ina at inaalagaan ang nakababata niyang kapatid. May dala siyang payong, nasa tabi niya to. Tinignan niya ang orasan at malapit na mag-8:00. Sa isip ni Lucita maya-maya darating ng itay niya. Kaya naghintay siya ng ilang minuto kahit na kinakabahan pa siya sa mga kulog at kidlat. Lucita anak, pumasok ka na. Sigaw ng inay ni Lucita. Inay, maghihintay lang po ako kay itay dito sandali. Sigaw ulit nito. Di naman siya nabigo dahil maya-maya pa'y may jeep na huminto sa kabilang kalsada at nakita ni Lucita ang itay niya na bumaba galing dito. Itay! Tawag niya dito. Tumingin ang itay niya sa kanya. Kumaway si Lucita dito at agad nang tumayo. Kinuha nito ang payong sa tabi niya at tumakbo sa kinaroroonan ng itay niya na hindi alintana ang sasakyang mabilis na tumatakbo pasalubong sa kanya. Bago pa man niya namalayan ang nangyayari, ay malakas na nauntog ang likuran niya sa lupa dahil sa malakas siyang itulak ng itay niya pabalik sa kinaupuan niya kanina. Bago siya nawalan ng malay, nakita niya ang itay na nakahiga sa kalsada, duguan, habang nagsisimula ng pumatak ang ulan mula sa kalangitan. Baby, hey! Habol kong hininga nang marinig ang boses ni ni Jasper. Hindi ko na halos maintindihan ang sinasabi niya maliban doon. Naramdaman ko na lamang na nahihirapan na siya at pinahiran niyang luha sa mga mata ko. Breathe, I'm here. I'm here, love. Ulit-ulitin kong kinontrol ang paghinga ko hanggang sa makuha ko ulit pabalik ang ritmo nito. Nang tuluyan na akong kumalma, dinala ako ni Jasper sa mga braso niya. Shit! You scared me! Sabi ni Jasper, and this time, I am certain na si Mr. Cheng ang naririnig ko sa kanya. Kinagabihan, nasa sala na ako. Kasama ko si Jasper. Nakatitig ako sa kanya habang kumakain siya ng strawberries. Mukhang gusto niya ng strawberries. Hindi ako madalas nakakain ng strawberries pero hindi ako ganyan sa kanya. I think paborito niya to. Tumingin siya sa gawi ko. Ngumiti ako sa kanya. Nang mapabaling ako sa akin. By any chance, posible ba kayang siya si Mr. Cheng? Inaanto ka na? Tanong niya. Umiling ako. Gusto ko makita si Mr. Cheng.
Gusto ko siyang hintayin dito sa may sala. Sabi ko sa kanya. Nakita ko pang bahagya siyang nagulat. Posible ba kaya yon na siya ang asawa ko? Biglang bumalik sa akin ang lahat. Yung pagkawala niya ay siya namang pagdating ni Mr. Cheng. Yung boses niyang minsan nagtutunog Mr. Cheng. Bakit mo naman naisipan yan? Natatawang tanong niya. Nagkibit balikat ako at humarap sa kanya. Gusto ko lang siyang makita. Sabi ko habang nakatitig sa kanya. Magagalit siya. Sagot nito. Kumunot ang noo ko. Bakit alam mo? Para sa isang bodyguard na gaya mo, marami kang alam. Sabi ko at pinagsingkitan siya ng mata. Nakikita ko rin ang bahagyang pagising niya. Napabilib ba kita? Agad siyang lumapit sa akin dahilan kung bakit napalayo ang ulo ko at napasandal sa sandaran ng sofa na siyang kinauupuan ko ngayon. Anong ginagawa mo? Nilalandi ka. Nanlalaki ang mga mata ko sa sinabi ni Jasper. Nababaliw na ba siya? Pwede ko namang ilihim ang mga mangyayari kay Mr. Cheng eh. Gusto kita. Napakurap-kurap ako sa sinabi ni Jasper habang ang mga mata nito'y malayang naglalakbay sa buong mukha ko. Sa hindi ko malamang dahilan biglang kumabog ang nasa dibdib ko. Bumaba ang paningin niya sa labi ko. Nakita ko ang pagkagat ng labi niya habang pakiramdam ko. Unti-unting namumuo sa noo ko ang pawis sa katawan ko dahil sa pinagagawa niya. Kinagabihan, nakatulog ako sa sofa habang pilit na iniiwasan si Jasper. Naiinis na nabubisit ako sa kanya kagabi. Kung ano-ano na lang ang pinagkagagawa niya. Nagising na lang ako sa loob na ng kwarto ni Mr. Cheng, ngunit wala na siya sa tabi ko. Di na rin ako kinabahan dahil pakiramdam ko nasa baba na si Jasper. Ganoon pa man iniisip ko pa rin ang posibilidad na si Mr. Cheng ay siya at baka iisa nga. Di naman kasi malabo pero nakakataka kung totoo man ang hinala ko. Good morning. Agad akong nag-angat ng tingin nang marinig ang sinabi ni Jasper. Kumunot ang noo ko na sumalubong sa akin na nakakaloko niyang ngiti. Pinagsingkitan ko siya ng mata. Ano na naman kaya ang naiisip niya? Anong tinitingin-tingin mo dyan? Gusto kong itanong sa kanya ngunit nakaramdam ako ng hiya na makita na bagong ligo ito at sobrang ayos ng pormahan. San kayang lakad niya? Umiwas ako ng tingin at tumiretso na sa kusina para uminom ng tubig. Hey, I said good morning. Huminto ako saglit. Nalingon ko sa Jasper at nakitang pagkunot nito ng noo. Tila nakasimangot pa habang nakahalokip-kip sa gilid. Tumalikod ulit ako at inignora siya. Kumuha ko ng isang basong tubig. Narinig ko ang pagbulong-bulungan niya. Naririnig ko naman eh. Humarap ako sa kanya at pagsasabihan sana siya sa mga pinagsasabi niya na makitang nasa harapan ko na siya at ilang distansya na lamang ang layo namin dahilan ng panlalaki ng mga mata ko. Naiwan sa ere ang sasabihin ko. Nakalimutan ko biglang sasabihin ko dapat sa kanya. Sobrang presko ng dating at biglang humisi habang nakatingin sa akin na kinataka ko. Anong ginagawa mo? Kunot na akong tanong. Humaba ang nguso niya ngunit ang mga mata niya ay nakangiti habang nakatitig sa akin. Nagsisimula na akong kabahan sa mga posibleng naglalaro sa isipan niya. Tumabi ka dyan. Naiinis bang sabi ko at nilagpasan siya tsaka hinanap si Opel. Wow! After what you did to me last night tapos tatarayan mo ko? Ouch! I feel so loved. Nanlalaki ang mata kong bumaling sa kanya ulit. Anong ibig mong sabihin? Tumaas ang sulok sa labi ni Jasper. Mas lalo ko kinabahan sa reaksyon niya. May nagawa ba akong mali kagabi? Sa pagkakatanda ko matapos ko siyang itulak nung nagtangka siyang halikan ako, agad akong lumayo sa kanya. Tapos doon ako sa kabilang sofa umupo katabi ni Opel. Tapos kumain ako saglit ng snack at nagising na lang ako kanina. Nasa kama na ni Mr. Cheng. Di naman ako lasing so sigurado ako. Yun lang ang nangyari sa amin kagabi. Hindi mo naaalala? Agad akong umiling. May mali ba kaming nagawa kagabi na nakalimutan ko? Or ako? Wow, can't believe it. Sabi ni Jasper na tila disappointed sa akin. Pinakatitigan ko siyang mabuti. Bakit niya nasabi yan? Bakit may mali ba ako nagawa? Halos gusto ko nang umupo sa kaba. Para akong naiihi na hindi ko alam. Di ko may paliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Naisip ko si Mr. Cheng. Kung sakali mang may nagawa akong kahiyan, wala na yata akong mukhang maihaharap pa sa kanya. Pero paano pag si Jasper ay si Mr. Cheng? So siya may dapat ipaliwanag sa akin. Pero paano naman kapag hindi? Paano kapag meron? Aniya na may panghahamon sa boses. Naparunok akong wala sa oras. Naperwisyo ko ba siya? Ang sabi kasi ng inay, minsan nagsasalita ako ng tulog o di kaya nagsasleepwalk. Nagsimula na akong pagpawisan sa noo. Anong ginawa ko? Kinakabahang tanong ko. Gusto mong malaman?
Tanong ni Jasper. Tumango ako kaagad. Tumaas ang sulok ng labi niya na tila nag-e-enjoy sa ginagawa. Kumunot ang noo ko. Pinagtitripan niya ba ako? Pinagtitripan mo ba ako? Humalakip-kip ako sa harapan niya. What? Of course not. Mas lalong kumunot ang noo ko sa kanya. Bakit pakiramdam ko? Pinagdololoko niya lang ako. Last night in the sofa. Umalis ka nga? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko na makita ang kulot noo at tila hindi maipintang mukha ng asawa ko. I am suppressing my lips not to form a smile or else my wife will kill me. Kinuha niya si Opel at lumapit ng upuan. Pakiramdam ko naghihinala na siya sa pagkatao ko bilang si Jasper or maybe beyond that. It's not yet time, baby. It's not the right time yet. I'm not ready. Huwag mo akong tingnan. Naalibad pa rin ako sa'yo, Jasper. Naiinis pang sigaw niya at tinapunan pa ako ng unan. Tumingin naman sa gawi ko si Opel. Baby, your mime is like a lioness. Gusto ko pagtawanan sarili ko na kahit pa si Opel ay kinakausap ko sa isipan ko. Tumayo ako at nagtimpla ako ng gatas para sa kanya. I also prepared cookies for her. I hate to see her skinny body. Buti nga't nagkakalaman na siya ngayon. I'm working my ass for the past years, baby, para maibigay ko sa iyo ang mundo. You should eat a lot. I won't buy any diet kapag na pinagsigawan mo sa akin na gusto mong mag-diet kapag tumaba ka na. With me, I want you to feel sexy and desirable. Ngunit akin lang. Though, don't have a plan to let you restrict yourself on eating foods a lot. I wanna pamper you. It will be my favorite hobby. Pagbalik ko sa sala, nakita ko, tumingin siya sa akin at agad ding nag-iwas ang tingin. I bit my lip not to smile. She's blushing, alright? I made her blush. But isn't it weird? Kinikilig siya kay Jasper which is sa ibang tao. Sa mga mata niya. Biglang nawala ang sayang nararamdaman ko. It has a point. Bakit siya kinikilig kay Jasper, by the way? But I am Jasper. Am I exempted? This is crazy. I should stop this nonsense. Milk and cookies, my lady. Thanks, but no thanks, sir. She replied with something on her voice. Oh shit. She is flirting me back. I should be mad alright, but it's killing me now. How can she do this to me? Tumingin siya sa gawi ko at agad nang umirap. Shit, that was sexy. Nakagat ko ang labi ko para pigilan ng pagngiti. Baby, I'm begging you, don't flirt back. Baka mahalikan kita dyan. Ano bang kailangan mo at kanina ka pa nakasunod? Nakasimangot pang tanong ko. Napaliguan ko na rin si Opel at plano ko na rin sanang maligo. Ngunit nakukulitan na ako kay Jasper na kanina pa nagpapapansin sa akin. What? I just want to drink water. Ani niya, ngunit nasa tabi ko siya dito sa CR. So anong iinumin mo? Tub water? Agad siyang sumimangot ulit. Ano ba kasing kailangan mo? Malapit na maubos ang pasensya ko sa kanya. Date? I want us to date. Nagulat ako sa sinabi niya. Ayos ka lang? No, ayoko. Bakit ayaw mo? Nakasimangot na aniya. Napanganga na lamang ako sa tanong niya. Bakit ayaw mo? Hindi ba obvious? Dahil kasal ako. We won't tell your husband that we date. Bakit niya naman nasasabi to? Is this his way para guluhin ako? Ang lakas ng loob niya. Ikaw ba, Mr. Cheng? I expect na magugulat ko siya, ngunit hindi. Bigla niya akong inisihan dahilan kung bakit napaatras ako. What makes you think na ako siya? Sinamaan ko siya ng tingin. Bakit? Hindi nga ba? Hindi, cause I'm better than him. Seryosong sagot niya. Nababaliw na siya. Naiibang ka na, Jasper. Sabi ko at tinilikuran siya. Of course not, cause I can make you mine. Sabi nito na ikinatigil ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano bang pinagsasabi niya? Nilagpasan niya ako pagkatapos niyang sabihin yon. Umakit ako sa itaas nang kumalma na ako. Nakita ko pa siya sa may sofa. Nakatingin din sa kanya at agad akong nag-iwas ng tingin. Nababaliw na talaga siya eh. Hindi ba siya natatakot sa pinagagawa niya? Paano kapag nalaman ni Mr. Cheng? Maliban na lang kung siya si Mr. Cheng. Napasabunot ako sa buhok ko at saka pumasok sa banyo dito sa kwarto ko para maligo. Pagkababa ko, nagulat ako na makitang may isang babae kasama ni Jasper sa sala. Kausap niya ito at mukhang close sila, lalo na't nakangiti ang babae dito. Dali-dali akong bumaba kaya napatingin si Jasper sa akin. She's here, dinig kong sabi niya. Bumaling sa akin ang babae. Nakita kong ngumiti siya. Sa tingin ko matanda siya sa akin na ilang taon. Kaedad siya ni Jasper.
Sobrang sophisticado ang kanyang dating at sobrang ganda pa niya. Babe? Agad kong sinamaan ng tingin si Jasper. Anong babae ang pinagsasabi niya dyan? I mean, Lady Sita, this is Valentina, childhood friend ni Mr. Cheng? Ani at nagpipigil ng ngiti. Ngumiti naman si Valentina sa akin at nag-abot ng kamay. Hi, I'm Valentina. It is nice to meet you. Ngumiti naman ako at tinanggap ang pakikipagkamay niya. Hi, ako nga pala si Lucita Cheng. Your last name is Cheng. Nabigla ako sa biglang pagsingit ni Jasper sa tabi. Kurot ang noon nito at tila galit habang nakatingin sa akin. Problema niya? Ba't galit ka? Cause you forgot what your name is. Ano? Di naman ah. Stop overreacting. Medyo naiinis. Wala pang 10 minuto bumukas ang pintuan. Pumasok si Jasper dahilan kung bakit ako naupo kaagad. Anong ginagawa mo dito? Inis na tanong ko. Di siya sumagot. Sinara niya ang pintuan saka lumapit sa akin. Puno ng galit at pagkamuhi ang mga mata kong nakasunod sa kanya. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa niya kanina. Ngunit natigilan ako na maramdaman ang dalawang kamay niya sa pisngi ko at ang mahinang pagdampi ng labi niya sa noo ko. Don't look at me like that, baby. Stop it, Valentina. What? I just saved your ass, Mr. Cheng. Napailing ako na makita ang pag-ikot ng mata niya bago niya inumin ang cocktail sa baso. She's putting my life at risk. My wife ignored me for the whole day yesterday. Kahit kanina nung inihatid ko siya sa school dahil sa kagagawan niya. And now she's telling me she saved my ass? She's awful, sir. Nagangat ako ng tingin and I saw Victor fixing his necktie, handing me the documents that I need to sign. Good morning, Ma'am Valentina. Hello, Victor. You look good. How are you? Thank you, I'm fine. You know what? I'm offering you double. Even mo na si Cheng, work for me. Nginisihan ko si Valentina. Try him, Tina. You won't succeed. She's tripping me but I'm confident with Victor's loyalty to me. I'm sorry, ma'am, but I need to take down your offer. Inikutan ako ng mata ni Tina nang marinig ang pagtanggi ni Victor sa kanya. Di ko naman maiwasan na ngisihan siya. Here, thank you for your hard work, Victor. And can you go to TJ? Tell him na ipinabibigay ko to sa kanila. Tumango siya at nagpaalam na umalis. He knows what I meant. So, you are now the main provider? They are my wife's family, so they are my responsibility. Pinagsingkitan ko siya ng mga mata. Stop it, Valentina. Wala kayong pakialam sa desisyon ko sa buhay. Walang buhay na sabi ko pa sa kanya. I really hate when they interfere my decisions about my wife. We did not, Cheng, but we care for you. You don't love... Stop! Sinamaan ko siya ng tingin. Pagtatalunan na naman ba namin to? Can they shut their mouth and just support me? Mahirap ang gawin yun. Cheng, wake up. You are guilty for what happened. Kaya lagi kang nakasunod sa kanya dahil hindi ko pinapatuloy ng konsensya mo. It is just your guilt and pity. Your brain made me think that you have feelings for her. That's it. I'm out of it. Iniwan ko siya sa loob at nagdesisyong pumunta ng school. Di ko sila maintindihan kahit sa TJ. I'm a monster for keeping my mouth shut after that incident, but I feared myself more when I developed my feelings towards her, kahit ang bata pa niya. 14 at taong gulang siya na magpa siya kung sundan siya, kahit saan siya magpunta. 14 siya na nagpa siya kung tulungan at protektahan siya. Bata pa siya na nabuo kong nararamdaman ko para sa kanya, at alam ko kung gaano to kasama. She's 17 when I decided to leave her. She was 17 nung tanggapin ko ang nararamdaman ko sa kanya. Siya ay 17 nung umalis ako para maprotektahan siya laban sa sarili ko. Cause that time, muntik ko nang ibunyag ang sarili ko sa kanya. That time, naiinis ako sa mga lalaki na nakaaligid sa kanya. That time, gusto ko na akin lamang siya. Kaya, I chose to go abroad and join the military training. Natatakot ako makagawa pa ng kasalanan sa kanya. Natatakot ako may gawing masama sa kanya dahil lamang sa pesting nararamdaman ko sa kanya at her young age. I'm in my 20s but mas maganda ako at nasa tamang edad na. So I let her enjoy her life. While I was away, I keep myself busy habang patuloy pa rin nakasuporta sa pamilya niya. I tried to find a girl, someone I can court to and someone I can marry. I let her interact with boys in her age. Pero sa tuwing nakikita ko mga larawan niyang nakangiti at nakikipag-usap sa ibang lalaki, nagingit-ngit lamang ang kalooban ko doon, sa kampo. Mas lalo pa ako nananabik sa kanya. Mas lalo nawala sa isipan ko ang plano na humanap na ng iba. Bumalik ako.
starting from scratch and building our future. Sa halip na personal akong sumunod sa kanya, kumuha ko ng mga lalaki para gawin yon. Naganda ako para sa aming mga pamilya. I want to secure her future cause I am certain na para sa akin siya. Akin siya. May sakit ako? Hindi. Mahal ko lang siya. Period. She's 19 pero hindi na ako nagpakita pa sa kanya. She's 19 and she's already ready in a relationship, but I chose to build my company, buy properties from my pocket and work my ass hard 24/7. So how dare them para sabihin na what I felt for her is pure pity and guilt. Lumayo ako, pumasok ng militar para lang maprotektahan siya sa akin. Hindi ko pinatayo ang mga ari-arian ko para sa future namin kung tanging awa at konsensya lamang ang nararamdaman ko sa kanya. At mas lalong hindi ko sinayang ang 10 taon ko para ignorahin ang ibang babae dahil sa tanginang pity at guilt na yan para sa kanya. What I felt for her is beyond that. Ginawa kong lahat maging akin lamang siya at di ko nahayaan ng sino man na siraan ang pagsasama namin ng asawa ko. Pumasok ako sa karayom, makuha ko lamang siya. Makakapatay ako na sino mo magtatangka. Kuya? Agad ako napatingin sa likuran nang marinig ang boses ni Isaac. Nakaayos siya dalang cellphone na ibinigay ko sa kanya. Pinag-cruise ko ang kamay sa dibdib ko at sumandal ng sasakyan. Bakit nandito ka? Agad siyang umuso at tumingin sa malaking paaralan na pinapasukan ng ate niya. Bumili ako ng gamot kasi pinatawag ang inay sa munisipyo. Tapos napadaan lang ako dito kasi nakita kong sasakyan mo na papunta dito. Aniya. Nga pala, bakit nandito ka? Natahimik ako at napanganga ng sagot. Kahit kailan sobrang bilis niyang makapansin ng bagay-bagay. Siguro may kikitain ka dito, no? Lagot ka. Sasabihin ko kay ate. Ngumisi ako sa pananakot niya. Your ate enrolled here. That's why I'm here. Biglang nalaki ang mga mata niya. I know my wife told me na hindi alam ng pamilya niya ang tungkol sa pagpapakasal niya sa akin. But her brother is different. Masyadong matalino para paglihiman. Ano? Yes. Our boss enrolled her here. Isa yon sa benefits ng trabaho niya. Pwede siyang mag-aral sa umaga habang nagtatrabaho siya pag-uwi. Okay, I lied. Mahal ba ang tuition dito, kuya? Pininingkitan ko siya ng mata. Bakit? Gusto niya mag-aral dito? Gusto mo mag-aral dito? Natahimik siya at tumingin sa school. Mahal ang tuition, kuya. Gusto ko sana malaman kung may offer ba ng scholarship dito. Gusto ko mag-take ng exam nila. What a great child. Kapatid nga siya ng asawa ko. I can help you with that. I can ask my boss to give you a scholarship. Ngumiti pa ako sa harapan niya. I own a company so it's a no sweat to me. Nakita kong gulat sa mukha niya, ngunit naagaw ang atensyon ko sa figura ng asawa ko na may kasamang lalaki. Nawala ang ngiti sa lahi ko. Now, who's that kid? Gusto niya sigurong mawala ng paa. Kuya, anong ginagawa natin dito? Nilagay ko ang daliri ko sa gitnang bahagi ng labi ko. Nasa isang public food court kami kung saan nagtitipok ang mga street foods. Huwag ka maingay, sabi ko. Kuya, para kang stalker ni ate. Kung di kita pinigilan kanina, feeling ko nabugbog na yung mga kasama niya. Nakasimangot na aniya na para bang pinapagalitan ako. Kung ako lang talagang tatanungin niya, hindi lang bugbog ang aabutin niya sa akin. Kuya, ganto kasi to. Magkaano-ano kayo ni ate? Di ba walang kayo? Anong wala? Asawa kong ate mo. Dahil wala naman kayo so wala kang karapatan na magselos. Pinag-close ko ang kamay ko sa harapan at sumandal sa inuupuan namin ngayon. Ilang taon na to kung makapagsalita, mukhang marami ng alam. Makapagsalita ka, parang ano ah. Wait lang kuya, dyan ka lang. Order muna ako. Aniya at lumapit na sa nagluluto, tsaka nagluto ng sandamakmak na pagkain. Tumingin ako sa gawin ng asawa ko. Kinakausap siya nung kasama niya. Wala man lang silang ginagawa pero nagsiselos ako. I should learn to control my jealousy or else mawawala ng asawa ko sa akin. Kuya, 300 plus lahat ng pinaluto ko. Bayaran mo ha? Napanganga ako sa sinabi ni Isaac. Tumingin ako sa alin na kasalukuyang nagluluto habang nakatingin sa amin. So, ako magbabayad? Aha? Tumangu-tangupang aniya. I don't know what to say to his brother-in-law of mine. So going back, gusto mong ate ko, right? Tumango ako. No need to deny that. Mapagkakatiwalaan naman siguro to. Alam mo kuya, gusto ka ni nanay kaya bota kami sa'yo. Pero oras na malaman ni nanay na hindi ka pipe, tiyak hindi ka makakalapit pa kay ate ko.
Naparunok ako sa sinabi niya. Naalala ko si tita. Ang bait at ang init ang tanggap niya sa akin kahit na ginisa niya ako ng tanong. Tingnan mo si ate. Lumingon ulit kami sa gawin ng asawa ko. She's not smiling. Meaning niya nakikisama lang siya sa tao. Nakagat ko pa ang labi ko. My wife smiling at me as Jasper, but I never saw her nang umiti sa akin bilang ako. Pinakisamahan niya lang ba ako dahil asawa niya ako? Yan ang pattern, kuya. Masyado siyang touchy at palangiti sa mga taong komportable siya. Every night na magkasama kaming dalawa, nasa kanya lang lagi ang tingin ko. Kaya alam kong di pa siyang umiti ni minsan sa akin. Sa tingin ko nga may crush siya ate sa'yo eh. Nababaling ako agad kay Isaac dahil sa sinabi niya. I doubt. Hindi nga niya ako pinansin kanina. Talaga? Wait, ba't mukhang tong excited ang boses ko? Am I that happy to know that my wife has a crush on me? Yup. Kaya't ayusin mo mga desisyon mo sa buhay, kuya. Madali na naman pasayin si ate eh. Aniya, at agad nang tumayo nang tawagan siya ng ale na nagluluto ng kwek-kwek. When my wife and her pet went back to their school, inihatid ko na si Isaac sa kanila. Nakikita kong ina nilang papasok pa lang sa loob ng bahay nila. Nay! Umalingaw ang boses ni Isaac sa sala. Aalis na ako. Mahinang bulong ko. Inay, nandito si Kuya Jasper. Aalis na raw siya. Natatakot sa'yo. Gusto kong mangmura ngunit pinigilan ko. Gusto ko siyang batukan ngunit, Kuya! Tumawa siya at naupo sa upuan. Sinamaan ko siya ng tingin. Binabawi ko ng sinabi ko. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Oh Jasper, nandito ka na pala. Ngumiti ako kay tita nang makita niya ako. I wish that someday, pwede ko na siyang tawaging inay ng pagtawag ni Lucita sa kanya. But as of now, nararamdaman ko na ang pawis ko sa noo ko. Nay, nakakapagsalita po si Kuya Jasper. Nanlalaki ang mata ko nang banggitin ni Isaac yon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nang tignan ko si tita, nakita ko ang dahan-dahang pagkawala ng ngiti sa labi niya. Patay! Si Isaac, siya talaga ang papatay sa akin. Thank you for this day, Lucita. Hilaw akong ngumiti kay Ed. Agad ako nagpaalam sa kanya dahil baka naghihintay na si Jasper sa akin sa labas. Paglabas ko ng campus, hindi si Jasper ang sumalubong sa akin, kung hindi si Isaac. Kumunot ang noo ko na makitang para siyang maiihi sa salawal niya habang nakatayo at naghihintay sa akin. Te, bilisan mo. Bakit? Ano bang nangyayari? Taranta kong tanong. At bakit? Nandito to? Ayos na ba ang pera niya? Si Kuya Jasper kasi nasa bahay. Ngayon galit si nanay sa kanya. Ano? Gulat at nanlalaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Paano napunta si Jasper sa bahay? Basta ate, halika na. Sa daan ko na ipapaliwanag lahat. Nagmamadali ako lumapit sa kanya. Agad kaming nagpara ng padyak pa uwi ng bahay. Kinakabahan na ako. Ano ba kasing nangyayari kay Isaac? Anong sinabi niya? Alam mo? Nagulat siya at agad na tumingin sa akin. Kasi ate, kasalanan ko eh. Ano ba kasing ginawa mo? Hindi. Bakit alam mo te? Ha? Huwag mo nga akong tanungin ng patanong din, Isaac. Alam mo rin ate? Bakit mo alam? Sinabi sa akin ni Kuya ate, bakit ikaw? Paano mo nalaman? Sinabi ni Jasper sa kanya? Lagot ka ate. Ikaw nagsabi kay inay na pipi siya. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko sa sinabi ng kapatid ko. Halos di ko na alam ang gagawin. Paano ko napunan na yun ni inay? Wala naman siyang masyadong kasalanan kasi ako naman ang nagsabi kay inay na hindi nga nakakapagsalita si Jasper eh. Halos maihina ako sa kinauupuan ko. Kakaisip sa posibleng mangyari sa bahay. Buti na lang din nakarating kami kaagad. Nagkatinginan kami ni Isaac nang wala kaming marinig na kahit anong ingay mula sa loob. Hala ate, baka napatay na siya ni inay. Nagmamadali kaming pumasok sa loob at natigilan ako. Awang ang labi na makita ko si Jasper. Narinig ko pa ang pagsinghap ni Isaac sa tabi ko. Inay! Ano nga kaya ang ginawa ng ina ni Lucita kay Jasper? Mapahama kaya ito dahil sa kakulitan ni Isaac? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.